Alright, so good day guys. So this is Coach Syrian and welcome no kung first time mo lang nanonood sa akin no. So baka hindi mo naman din ako kilala. Okay. So kasi tahimik lang naman tayo sa social media. But by the way, for this video no gusto ko lang i-share sa inyo yung last trade signal na pinost ko sa page no. And also, para makapag-share din na idea kung paano nga ba ako nagte-trade. Also, I know 'no, na marunong naman tayo mag-trade, tama? So take this video as not a financial advice, but rather it's only for education purposes, okay? So kung matagal ka na at magaling ka na 'no, so huwag ka na manood sa video na 'to. Pero kung nag-aaral ka pa ng trading, so I hope nakatulong sa'yo. Alright. So by the way guys, sa community ko nag-sell kami 'no. So kanina 9 AM. So nag-send ako ng signal nung 9:38 pero before niyan, um, 9:03 pa lang, sorry 8:38 AM pa lang na nakaabang na ako sa 4,318. So sabi ko sa kanila, we might sell. Okay, so we might sell at 4,318. So ito yung sell zone na talaga namin, okey. So ngayon hindi siya umabot, okey, kasi from 4,312 bumagsak na yung price, alright? And bumalik lang siya ng ano, ah, ng 4,318 nung ano na, nung 9:38 AM na, 'no. So ito na 'no, so bumalik na uli yung ano, yung price. So bumagsak lang siya ng ilang pips, actually nasa 120 pips din ata yan, tapos umakyat siya 200 pips, alright. Pero all in all hindi ako nag-sell, hindi ako nag-buy, talagang hinintay ko talaga yung 4,318 na mangyari siya, alright. So hanggang sa nag-OTP seat. So right now 'no, bumagsak pa si market ulit. So parang ano na ata yan, 400 pips na almost ang binagsak ni gold. Asian session pa lang, alright. Anyway, paano ko nalaman na sa 4,318 kami magse-sell 'no, kumbaga marunong ba ako manghula? So guys hindi, okey. So as a trader 'no, so siyempre, una tatanungin mo sa sarili mo kung saang bias ka magte-trade. Kung tingin mo tataas, kung tingin mo bababa, so saan ka papasok? Okey, so wherein kapagka nag-e-entry tayo sa market base sa kung saan safe yung stop loss natin, 'di ba? So hindi dahil sa hinihit ng market yung price, pero para may allowance lang kung magkaroon ng consolidation, manipulation, 'di ba? And yun yung unang question 'no, so saan bias ka ba, sa pababa ka ba or sa pataas? Kung sa pababa ka, saan ka mag-e-entry? Alright. So ako ang ginagawa ko lang guys 'no, so anyway, bago mangyari 'to guys, alright, ito yung itsura ng market, okey. So kung pupunta tayo sa daily time frame, hindi pa natin alam na, bearish yan. So for example, okey, tanggalin natin 'to. So ito yung nag-end kahapon, okey. So since Asian session ka pa lang nagte-trade, so siyempre maliit pa lang yung candlestick 'no, so wala pa siyang direksyon talaga, alright. Pero, puwede mong tanungin sa sarili mo kung eto yung nangyari kahapon, ano yung next candle, bearish ba siya or bullish? Okey, so yun yung question ko sa sarili ko 'no. So ano siya, bearish ba siya or bullish? Okey, so for me, ang bias ko is bearish kasi nga bumagsak yung price kahapon ng kagabi 'no. So ito yung nangyari kagabi, 'di ba, hanggang sa madaling araw. So yung lahat ng 4-hour candle puro bearish na. Okey, so actually itong candle na 'to dito na natapos yung price or yung market. Alright, so for me, ang expected ko is, bearish siya. Okey, so yun yung number one bias ko. Pero kung bearish siya, ang tanong hanggang saan yung bottom, yung top wick niya. Kasi kapag alam naman natin kapagka bearish or yung candlestick, meron siyang top wick, meron siyang bottom wick. So kung
bearish ang candle, so nasaan yung top wick niya. So, syempre, titingnan mo na ngayon kung hanggang saan pwede siyang magkaroon ng top wick. Okay, kumbaga hanggang saan yung saan siya magre-reject. Alright. So punta tayo sa 4-hour time frame, no? So syempre kanina wala pa to. Itong 7 a.m. candle wala pa yan, no? So hindi pa naman natin alam yung nangyayari. So actually, hanggang dito pa lang yung candle nun, no? Ito pa lang ang lumalabas kasi kung mapapansin nyo sa Telegram channel namin, 'di ba? 8:30 AM na ako nag-chat. Okay, so ibig sabihin late na ako nagising, guys. So usually nagmo-monitor ako ng ano ko ng chart ko mga 8:30 or 9 AM onwards, no. Okay, so eto yung ano guys, eto yung guys yung condition ng market kanina. So dalawang candle pa lang lumalabas yung 7 AM, ayan 7 AM to. Okay, yun nasa baba, 'di ba? 7 AM yan. And then ito naman 8 AM. Okay. So wala pa yung 8:30 or sorry, hindi pa siya kumbaga hindi pa buo yung candle. Pero ako in-expect ko na bearish yung market. So kumbaga alam bini-visualize ko lang guys na babagsak yung price. Pero ang tanong, hanggang saan muna siya tataas bago siya bumagsak? Okay? Alright. So, of course, hindi pa naman natin alam na nandito 'to. Kumbaga, hindi pa natin alam na hanggang hanggang saan siya ah, aakyat, tama? Pero from 8:30 AM, ito yung itsura nung ito yung itsura nung market, okay? So 8:30 AM, bakit ito yung napili kong sell zone? Itong 4,318. Yan, okay. So bakit yan yung napili kong sell zone? Kasi iniisip ko na sa daytime frame, ayan, okay. Ini-imagine ko na possible, okay, since nga na may rejection dito ng 3 AM na madaling araw, so possible na eto rin yung magiging resistance. Okay? So, yun yung resistance natin. So, ano ba yung resistance? Usually, yan yung previous high. Eh. Tama. So, ito na yung parang kumbaga, ah, ginawa ko resistance. Okay? So, ngayon, kung ito yung magiging resistance at mag-bounce dyan yung price, medyo maganda ba tignan sa medyo maganda ba siyang tignan? Kumbaga nabi-visualize ko na siya guys, na napi-picture out ko na ganito yung itsura kapagka nagkaroon siya ng top wick, okey, at 'pag nag-reject siya diyan sa resistance na yan. So sabi ko, sige valid, maganda, okey. Pangalawa, titingin ka ng iba pang resistance. So puwede ring ito, yung resistance, ayan. So puwede rin yan and puwede rin itong okey, so actually yan lang naman pinaka-resistance kasi kung mapapansin natin sa 30-minute time frame, dalawang beses siya diyan nag-reject, tama? So dalawang beses siya diyan nag-reject, okey. So possible eto yung resistance, okey. So in short, kung magse-sell ako dito, let's say magse-sell tayo dito guys 'no, okey. So kung magse-sell ako dito, usually kasi ang risk reward ratio ko guys is 1:3. So, 100 pips ang SL. So, kung mag-e-SL ako dito, so possible pwede pa kami mag-re-entry o kaya mag-adjust lang. So, kumbaga may puwedeng mag-resist nung entry namin, tama? Okay. And kung if ever naman na mag-play out yung entry, halimbawa mag-sell ako diyan 'no. So at lumagpas konti, sabihin na lang natin mag 4,324, buhay pa yung trade ko. So, kahit lumagpas siya ng 4,380. So, yun lang yung mga pinagbasihan ko guys, 'no. So, yun yung second. In short, kung may makita kang resistance na puwede siyang mag-bounce or mag-reject, yan yung gagawin kong entry. Okay, and yung sa labas niyan, eto, ang tawag dito is yung kumbaga, eto kasi yung area of interest mo, eh, tama? Okay. So, yung area of interest, diyaan pupunta yung price, 'di ba? Kasi ito ano pa lang naman yan, wala pa yan 'no.
So, ganyan pala itsura niyan. Okay. So, ang target mo talaga is yung downside. Tama? Alright. And then, kung magsasell ako dito, medyo may allowance, di ba? May allowance para kung halimbawa lumagpas yung price, edi at least meron ako 100 pips na allowance, no? And kung pumasok man siya dyan, gusto i-hit yung SL ko, so at least pwede pa akong mag-re-entry. Tama? Kasi ang sunod na talaga na major resistance, ito na talaga. Okay. So, ganun lang naman guys. Kumbaga, kung ang pinagbabasihan mo is pabagsak, so syempre, maghahanap ka ng mga resistance area. Okay? Kasi usually, kung downtrend na talaga tong market, tama, kailangan niya ng, okay, di ba, ganyan na yung itsura niya, tama? So, meron tayong tinatawag na lower high, di ba? Ito yung lower high, ito yung lower low. Okay. Tapos ito yung lower high. Tama. Okay. So basic lang talaga guys, no? Okay. So ito yung lower high. Tama. So kung magkakaroon ng lower high, either dito, dito, pero syempre, ito kasi, merong resistance din dyan. Ito rin resistance. So pwedeng ito yung lower high, ito rin yung lower high. Okay. So yan na, no? Ibig sabihin, hindi mo pa alam na mangyayari to. Tama? Pinaplot mo pa lang. Okay, so actually nandito pa lang naman yung price nung gumising kami. Okay, so ganyan pa lang yung itsura ng market. Okay, kung lower high to, ay kung valid na order block na ano to, na valid na um, tawag dito, valid na downtrend to. Okay, so kailangan niya ng lower high. Okay. So, bakit ba hindi ko in-expect um, na babalik na siya ng 4,380 o kaya mag-all-time high na kasi yun yung target natin. Kasi last Friday, grabe yung naging pagbagsak. So, in short, naging major resistance to guys. So, ito na yung pinaka-major resistance. Okay? So, grabe yung pagbagsak. So, for sure, hindi pa siya babalik or lalagpas ng 48. Kasi nirespect na to nung Friday, bumalik siya dyan, nirespect uli, bumagsak uli ng sobra. So in short, may chance na nagpapalit na or mag-shift na yung price. Sorry, mag-shift na yung direction ng market. Okay? So yun yung reason, no? So in short, pwede mo ring pagbasihan yung mga previous na nangyari. Alright? So sa pagpa-plot mo. Okay. So ngayon, since nga ah, na meron na tayong entry, no, for 318, hindi ko na hinintay yung 4328 kasi kung hanggang dyan yung top week, medyo off na yung candlestick ng daily candle. So ito medyo tolerable pa. So kaya naman, dyan kami nag-sell, no? So hinintay ko lang na bumagsak, no? So ito yung nangyari dyan guys, no? Okay. So 4314, yan nga. Ito, 845. Okay. So, yan yung sinabi ko um, na hindi na siya bumalik. Ay, hindi, bumagsak na. Ayan, okay. So, bumagsak na siya kasi nag-aabang kami. So, ganyan na itsura ng price. So, hindi pa kami umi-entry. Okay. So, ngayon, ang nangyari dyan is kung ipa-play natin, diba? So, bumagsak siya, no? So, bumagsak siya hanggang 4398. Okay. So, bakit hindi ako nag-buy? Okay, kasi nakita ko naman na unang-una nakita naman natin nag-bounce siya. So bakit hindi pa rin ako nag-buy? Kasi nga, ang overbias ko is sell. Okay. So ang hinihintay ko, pumasok siya dito sa 4,318. So, pag plinay pa natin yan, yan na, no? So kumbaga, nakita natin na nag-reject. So actually, before pa pumasok dyan, nag-sell na kami. Okay. So, ang risk-reward ratio namin is 4,288. Ang TP, ang SL naman is
4328. Okay. So usually guys, pag nagta-trade ako ganyan, no? Pero may mga TP1, TP2 ako para sa mga bago. Siyempre, hindi pa nila kaya mag-hold ng hanggang 300 pips. So at least makapag-take profit sila kahit maliit. Okay. So yan na, nung nag-sell na kami dyan, nag-reject na uli yung price. Okay. So, bumagsak na ng bumagsak yung price niya. Alright. So, nakita namin yung lahat ng TP after 1 hour. Okay. And then, hindi na kami nag-entry pa ulit. So, kumbaga pahinga na. No? And ito yung naging result ng trades. No? So, makita natin. Ayan. Dito. So, ito yung trades namin na nag-sell ako. 0.01 lang yung lot size ko guys. No? Kasi small account yung gamit. Alright. But anyway, praise God na na-hit namin yung trade na yan. Medyo magulo lang guys, no? Pero I hope meron kayong natutunan sa video na to. So, yun lang naman guys. Thank you so much sa panonood. If you have any question, just PM me or comment down below yung mga gusto yung itanong. Okay. So, happy trade guys and God bless.